Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang malaking palabas ang ginawa ni Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagkapatawaran na ang dalawang pekeng mag-ama na si Zoe at RJ, pati na rin si Annalyn. Matapos sumunod ni Zoe sa kasunduan nilang dalawa ni RJ na isuplong sa mga pulis ang ina niyang si Moira. Tuluyan na ngang nabitbit ng mga pulis si Moira papunta sa presinto. Hindi nila alam na isang palabas lang lahat ng ginawa ni Zoe at Moira. Ang totoo ay may plano silang dalawang mag-ina na magpapanggap lang si Zoe na sincere sa paghingi ng tawad sa peking ama niya na si RJ at sa peking kapatid niya na si Annalyn. May inutusan si Zoe na mga tauhan na mag-aambush ng sasakyan ng mga pulis kung saan nakasakay si Moira para maudlot ang pagdala kay Moira sa presinto. Kaya habang nasa biyahe si Moira kasama ang mga pulis ay laking gulat ng mga pulis nang may humarang sa sinasakyan nilang mobil at pilit kinukuha sa kanila si Moira. Hindi na nanlaban ang mga pulis na kasama ni Moira sa sasakyan, kaya wala nang nagawa ang mga pulis kundi isurrender si Moira sa mga armadong lalaki. Pag-alis ng mga armadong lalaki kasama si Moira ay sinubukan pang habulin ng mga pulis ang kumuha kay Moira. Ngunit hindi na nila ito naabutan. Masyadong mailap ang mga nanambang sa kanila. Marami ring pulis ang nagbuwis ng buhay para lang hindi makuha si Moira. Ngunit bigo pa rin sila na mapigilan ang masasamang tao na tumambang sa kanila. Sa kabilang banda, sa presinto, nag-aabang si Lynette at Josa sa pagdating ng mga pulis kasama si Moira. Pagdating agad ng mga pulis ay nagtataka sila kung bakit walang kasama ang mga pulis at hindi nila nakita itong si Moira. Kaya hindi na nakapigil pa si Lynette. Tumayo na ito at nagtanong sa mga pulis kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin nga si Moira sa presinto. Dapat raw ay kasama na ng mga pulis si Moira papunta sa presinto. Isang masamang balita ang bumungad kay Lynette. Inambush raw ang sasakyan na sinasakyan nitong si Moira, kaya nakatakas si Moira. Nagimbal si Lynette sa balitang natanggap niya mula sa mga pulis. Kung akala raw ni Lynette ay simula na ng tahimik nilang pamumuhay dahil sa wakas ay makukulong na si Moira. Ngunit nagkakamali pala silang lahat. Dahil hindi pa man nakakarating sa presinto si Moira, ay nakagawa agad ito ng paraan para hindi tuluyang makulong. Pagtapos ng ambush, napanatag na ulit ang loob ni Moira. Dahil nagtagumpay ulit sila na makatakas si Moira sa kamay ng mga pulis. Tuwang-tuwa si Moira dahil napakatanga raw talaga nila RJ. Dahil mas mautak pa rin raw si Moira sa kanila. Kaya inutusan naman ni Moira ang mga tauhan niya na ang susunod naman nilang plano ay ang i-ambush naman ang Apex Hospital. Gaganti raw si Moira sa mga taong magpapakulong sana sa kanya. Hindi raw papayag si Moira na hindi niya magantihan sila RJ. Dagdag pa ni Moira, ang kapatid niyang si Nushiji. Kailangan raw nila Moira na maghiganti kay Nushiji dahil nakikisali pa si Nushiji sa mga ginagawa ng pamilya Tanyag kay Moira. Nagbanta si Moira, humanda silang lahat dahil simula na ulit ng paghihiganti ni Moira sa kanilang lahat. Pinaalis agad ni Moira ang mga tauhan niya para manggulo naman sa Apex Hospital para umpisahan na nila ang bago nilang plano na magpapahirap sa mga kalaban ni Moira. Sa Apex, nabalitaan na nga nila Annalyn ang nangyari sa sasakyan na sinakyan ni Moira
papunta sa presinto. Nag-usap si Annalyn at RJ na baka kinontak na ni Moira si Zoe dahil nakatakas na si Moira sa kamay ng mga pulis. Si Zoe lang naman daw ang nag-iisang kakampi talaga ni Moira. Kaya hindi malabo na kontakin ni Moira ang anak na si Zoe. Nagtataka rin sila Annalyn kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Zoe sa Apex Hospital. Pagtapos ipadala si Moira sa presinto at ngayon ay naambush pa. Nag-antay si Annalyn sa hallway ng Apex. Nagbabaka sakali na makita niyang dumating si Zoe at ibalita ang nangyari sa mami niyang si Moira. Maya-maya ay biglang dumating si Zoe. Diretsahang tinanong ni Annalyn si Zoe kung kinontak na ba siya ng mami niyang si Moira dahil nakatakas raw ulit si Moira sa mga kapulisan at hindi raw malabo na hindi kontakin ni Moira ang anak na si Zoe. Nagsabi si Zoe kay Annalyn na wala na daw siyang pakialam kay Moira dahil nilaglag na raw niya si Moira nung una pa lang bago pa ito makatakas. Kaya paano raw nakokontakin pa siya ni Moira? Hindi makatingin ng diretso si Zoe sa peking kapatid niya na si Annalyn. Mukhang iritable ang mukha ni Zoe nang tanungin siya ni Annalyn tungkol sa mami niyang si Moira. Halatang may tinatago si Zoe na hindi maganda kay Annalyn. Napansin ni Annalyn na tila parang may tinatago nga sa kanya si Zoe at parang may alam sa pag-aambush ng sasakyan na sinasakyan ng mami niyang si Moira. Trinaydor na raw ni Zoe ang mami niyang si Moira. Bakit raw pipiliin pa ni Moira na tawagan siya para sabihin na natakasan niya ang mga kapulisan? Walang kaemosyon-emosyon ang mukha ni Zoe. Hindi alam kung talaga bang may kinalaman si Zoe sa pagkakatakas muli ng ina niyang si Moira sa kulungan. Habang abala naman ang lahat sa kanya-kanya nilang ginagawa. Bigla na lang may tumulak sa gwardya ng Apex. Dito ay napadapa ang gwardya. Nagulat lahat ng tao sa Apex sa pagdating ng mga armadong lalaki at tinutukan silang lahat ng baril. Pinapadapa silang lahat. Kanya-kanyang libot ang mga armadong lalaki sa Apex na tila may hinahanap na bagay o tao. Takot na takot silang lahat. Wala silang alam kung ano talaga ang pakay ng mga lalaki sa Apex na dumating sa kanila dahil bigla na lang silang sumulpot sa Apex Hospital. Malalaman kaya nila nakasabwat pa rin ni Zoe ang mami niyang si Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!